Hay, una sa lahat, purihin natin at pasalamatan ng Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti ang kanyang pag-ibig na hindi kukupas ay nananatili. John 14 verse 6, sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Dito sa John chapter 14, sinasabi sa atin na si Jesus Christ lamang ang tanging daan at walang makakapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan niya. Sa John 14 verse 1 to 4, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, ito'y pagkatapos ng banal na hapunan at pagkatapos niyang sabihin na aalis siya, meaning mamamatay siya sa cross. Sinabi ng Panginoon na huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid, kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naipaghanda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Sinabi ng Panginoon na alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi ni Thomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan." Idinugtong pa niya ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay, itong daan ay hindi ito yung daanan sa lupa. I think iyon ang iniisip ni Thomas. Hindi niya naunawaan ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng Panginoon na siya ang daan, itong daan, ito'y ang kanyang mga instruction, ang kanyang mga itinuro, at ang kanyang sermon sa bundok na nasusulat sa Matthew chapter 5 up to chapter 7. Sinabi ni Thomas, "Hindi po namin alam kung saan kayo pupunta." Ibig sabihin, hindi naunawaan ni Thomas sa panahong iyon na ang Panginoon ay mamamatay sa cross at muling mabubuhay sa ikatlong araw at ang Panginoon ay aakyat sa langit, pupunta sa Ama. Tulad ng sinasabi sa Gawa, chapter 1, verse 10. Sinabi ng dalawang anghel sa mga alagad nung umakyat ang Panginoon sa langit, na itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Okay, sa Last Supper, sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad na, "Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo ako makikita. Hahanapin ninyo ako, ngunit tulad ng sinabi ko sa mga Hudyo, hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko." So sinasabi ng Panginoon na mamamatay siya sa cross dahil sa ating mga kasalanan. Ang Panginoon ay namamaalam sa kanyang mga alagad sapagkat lilisanin na niya ang sanlibutan at pupunta sa Ama. Ngunit hindi siya nauunawaan ng kanyang mga alagad dahil nga hindi pa dumarating ang patnubay, ang helper, ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin upang maunawaan natin ang mga sinasabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa John 14 verse 15 to 17 na, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyong aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama at kayo bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman." Ito'y ang Espiritu ng katotohanan or ang Holy Spirit na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita o nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay sumasa inyo at nananatili sa inyo. So ang Panginoon ay kailangan umakyat sa langit sapagkat hindi paparito ang patnubay, ang Espiritu Santo, kung hindi siya aalis. Ayon sa John 16 verse 7. Sinabi ng Panginoon sa John 16 verse 13 na pagdating ng Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, ay tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili at ipahahayag niya ang mga bagay na darating. Ang Holy Spirit ay tinanggap na or ipinagkaloob na sa mga alagad noong sumapit ang Pentecost, tulad ng sinasabi sa Gawa chapter 2. Ang Pentecost ay 10 days pagkatapos umakyat ng Panginoong Hesus sa langit. So tinanggap na ng mga alagad ang Espiritu Santo at tatanggapin din ang Holy Spirit ng bawat magsisisi, tatalikod sa kanyang mga kasalanan at magpapabautismo sa pangalan ni Jesus Christ upang tayo'y patawarin at ipagkakaloob ang Espiritu Santo, ang pangako ayon sa Gawa 2 verse 38. So kapag natanggap na natin ang Espiritu Santo, ang ating patnubay, ang Espiritu ang tutulong sa atin, magtuturo sa atin at
tutulong sa atin upang maunawaan natin ang lahat ng sinabi ng Panginoon. Ituturo niya sa atin ang daan. Itong daan ay ang mga itinuro ng Panginoon sa Biblia at ang kanyang mga utos. Ang Espiritu ang magtuturo sa atin ng buong katotohanan tungkol kay Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ang katotohanan ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ ang salita ng Diyos na naging tao ayon sa John chapter 1. At si Jesus ang buhay, siya ang buhay, ang pagkaing nagbibigay, si Jesus ang pagkaing nagbibigay buhay ayon sa John 6:35. Ang utos ng Panginoon ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan ayon sa John 12 verse 50. At sa John chapter 10 verse 10, sinasabi na si Jesus Christ ay naparito upang tayo magkaroon ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya or buhay na walang hanggan. Kaya't manalig tayo kay Jesus Christ sapagkat si Jesus Christ lamang ang ating daan. Sa pamamagitan lamang niya, makapupunta tayo sa langit, sa Ama, at walang ibang daan or paraan. Si Jesus Christ ang katotohanan, ang salita niya ay katotohanan, at ang Panginoon din ang nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu Santo, ang nagbibigay sa atin ng buhay, kaya't ito rin ang dapat na maghari sa ating buhay ayon sa kasulatan.